Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo sa mga obispo upang pakanin nyo ang iglesia ng Panginoon. Nabili niya ang kanyang sariling dugo. Maliwanag dito sa 20:28 na binigyan niya, walang nabasa na tinawag si Apostol Pablo rito. Bakit? Wala naman tayo nabasa eh. Anong talata ba? Anong iglesia ba? Tinawag ni Apostol Pablo tinawag ng Panginoong Jesucristo si Apostol Pablo. Ano ba ang iglesia? Mababasa natin yan letra por letra. Yan talagang hindi talaga nila tatanggapin yung bakit? Kasi di siya sa kanilang paniniwala. Basahin natin yung 1 Korinto 1:1. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa ating kapatid sa Iglesia ng Diyos. Ayan letra por letra. Hindi iglesia ni Kristo. Maliwanag, iglesia ng Diyos. Ayan, dalawang talata. Time na. Okay, Re, ikaw magtanong, 3. Yan! Wala akong pakialam sa tinindig niya kanina, no? Eto tanong ko. Mabuting gawa? Tinatanggap mo ba na gusto mong maging Diyos? Ay, oo, tinatanggap kong maging. Ayun, okay. Next question. Tinatanggap niya na. Nung nakaraan, hindi niya masagot. Ayun nakaraan. Ngayon, ikalawang tanong, Diyos ka ba? Hindi, okay na yun. Next question, second question. Diyos ka ba? Okay, ito, sagot ko dyan sa 1 yes 34. Ikaw ang sumagot! Diyos ka ba? Oo, hindi. Yeah, sagot ko na sa Biblia, huwag kang makialam sa sagot. Sagot ka. Oo, hindi. Categorical. Sagot ba ako? Hindi. Sagot! Ang tagal eh. Sagot ko. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan aking sinabi? Sino may sabi? Panginoon Kristo. Ay, Kayo'y mga Diyos. irrelevant. Objection. Host. Ano Ang objection tanong yan? ko is pertaining to him, not in the scriptures. Direct question. Ang tanong ko, Wala Diyos po. ka ba? Wala na. Next question, wala na ba? Ayan, sagot mo, oo, hindi. O hindi lang, categorical. Oo, hindi. Wala na ba? What? Sinagot na kita. Maliwanag ang sagot. Yung sagot mo, Diyos ka ba? Oo, hindi. Ay, paulit-ulit ba yung tanong, bro? Siyempre, hindi ko narinig na oo, hindi. Ay, hindi. Sinagot na kita. Ay, Marami hindi. nakakarinig yan. Malinaw review tayo. Yung unang question, gusto mo bang maging Diyos? Sabi niya, oo. Tinanong ko siya, Diyos ka ba? So nag-bago na naman, hindi daw. Ito third question. Third question, ha? Sabi ba ako hindi daw? Sabi mo, hindi. Hindi ka Diyos eh. Ang tanong ko sa'yo, pertaining to you, Diyos ka ba? Kasi binasa mo yung 1, di ba? Di kulang ka pa nga eh. Yung mga nilat na ng salita ng Diyos ay mga Diyos. Kaya tanong ko sa'yo, kung binasa mo yun, Diyos ka ba? Naniniwala kang Diyos ka? Okay, eto sagot ko. Sagot ng Hindi, hindi lang. Huwag ka magulo. Kagulo ng tao. Hindi lang. Tatagal. Ayoko ng paliwanag. Hindi lang. Tatanong ka, maghintayin ka sagot. Eto sagot ko. Sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y mga Diyos. Okay? So Diyos ka. Yes, yung tanong ko sa'yo. Diyos ka ba o hindi? Salita nga ni Kristo sinasagot. Kaya nga tanong ko sa'yo, ba't hindi mo mabingga? Mga kaibigan, umuurong na naman ang dila ni mabuting gawa. Ang tanong ko lang, binasa niya na rin, di lalo niyang inipit sarili niya. So, kung sinabi ni Kristo dyan sa binasa mo, so tinatanggap mo, Diyos ka. Yung kay Kristo, wala namang problema ron. Kaya nga sabi, gusto ko malaman sa'yo, hindi lang. Oo, Diyos ako. Hindi ako Diyos. O no? Wala na ba ibang tanong? Tapos hindi nga, sabi mo, hindi lang, huwag mo kong guluhin, sumagot ka. Hindi lang, Diyos ka ba? Sagot ni Kristo, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Matagal na panahon na yan, hindi ka kasamang kinausap dyan. Yung kausap dyan, matagal lang patay. At hindi pa lumilitaw magulang mo dyan, mabuting gawa. Nasa panahon tayo ngayon, 2026 na, Kailan pa sinulat yan? Kailan pa kausap ni Kristo yan? Ang tanong ko sa'yo, yung binasa mo ba na yan, nagpapatunay na tinatanggap mo na Diyos ka? Diyos ka ba?
Okay, ito sagot ha. Sa 35, kung tinatawag niyang... Ay, labo. Mga kaibigan, hindi niya sinasagot ang direkta. Guguluhin kita, hindi. Sabi ko sa'yo, matagal lang naisulat yan. Hindi mo inabutan yan. Ang kausap dyan, hindi ikaw. Ako nagtatanong sa'yo ngayon, mabuting gawa. Total, yan ang basihan mong talata. Ang tanong ko sa'yo, so naniniwala ka na Diyos ka rin. Ayon kay Kristo. Hindi nga yung mga nakausap si Kristo eh. Hindi ka ba nakaintindi? Kung talaga may wala. pananampalataya ka at bitbit mo ang aral ni Soriano. Kasi sabi ni Soriano, mga kapatid, ang mga nagtuturo na tinatanggi na sila'y pwedeng maging Diyos, mga gago. So nabibilang ka ba doon? Gago ka ba? O, yan ang third question ko sa'yo. Kapag hindi mo sinagot yung second question, third question ko, gago ka ba? Gago ako. Hindi ako gago. Oh, hindi ka gago. So tinatanggap mong Diyos ka. Yun lang yun. Tinatanggap ko ayon kay Kristo. Hindi, gusto ko sa'yo, oo. Sabi mo na, oo, hindi. Tinatanggap ko. Narinig mo ba yun? Okay na, mga kaibigan. Ayan. So, para hindi siya makawala, so tinatanggap niya, oo, Diyos siya. O, ayan, ha? Yan yung mga tanong ko sa'yo. O, magpapaliwalag naman na ako. Okay? Ako naman, 2 minutes. Mga kaibigan, yung mga ginoong, wag ka sasagot, mag-mute ka dyan. Mag-mute ka. Kasi, sayang oras ko, papabalik ko uli yan, 3 minutes. O mga kaibigan, yung mga ginawa niyang mga sinabi niyang talata kanina sa Biblia, is mga cherry picking lang yun, no? Kasi kung yung Diyos niya, lalabas yung Diyos niya may dugo. So hindi pwedeng bilhin ng Diyos ang iglesia kasi may dugo eh. 'Di ba? So sino lang yung may dugo na Panginoon? Kaya ang nilagay doon eh, na binili ng Panginoon ng kanyang sariling dugo. So ibig sabihin, malaman natin dito na magkaiba yung meaning ng God sa Lord. Magkaiba yon. Kaya tinan mo sa ML nga eh, attack the Lord. So hindi nilagay ng creator ng ML, attack the gods. Hindi, Lord lang. Doon na siya Lord eh. Doon sa ano na yun eh. Sa laro na yun. So doon mapapansin nyo bakit Lord is different from the words God. Tama? And capital letter. It was pertaining to the Almighty God. Kaya dyan sa gawa na yan, malinaw na hindi Diyos yan. Ngayon, bakit binanggit na tinawag si Pablo sa iglesia? Siyempre naman, isa Diyos din naman yung iglesia na yan. Kasi darating ang oras, nakalimutan ng mabuting gawa, no? Basahin. Na isusuko ng anak sa ama ang lahat ng mga bagay. No? Isusuko niya para manatili ang Diyos ng lahat sa lahat. Nag-iisang Diyos. Yun ang hindi niya naintindihan doon sa scripture sa binabasa niya. Para nagbabasa ka ng libro, ng istorya. Ngayon, tines ka ng guro mo. Ang gulo na sagot mo, kaya ang score mo, itlog. Kasi hindi mo iniintindi, sabi nga doon, basahin, unawain mabuti. O, di ba? Hindi niya inuunawang mabuti. So, nagbibigay siya ng mga pakahulugan. Hindi mo naman kailangan gawing fairy tale ang scriptures, no? Ginagawa niya kasi fairy tale, ang scriptures hindi. Babasahin mo na lang. O, ganun na. Huwag mo nang gawin out in the box ka, magsuri ka. Ha? Kasi kung totoo yung MCGI, wala nakasulat na MCGI sa Bible. Tsaka kung totoo yung sinasamahan mo, hindi makakaladkad sa isang kahiyahiyang iskandalo ang sama ang iglesia nyo. Pati ang leader na kinasangkutan, saan ka naman nakakita na kabi-kabila demanda? Buti sana kung pagdidemanda sa wrongfully teaching Hindi Talbog ang tseke, estafa, libel, rape. Hanggang sa kinamatay. Ano kinamatay? Hindi nyo nga masabi kayo mga member. Hindi nyo masabi. Ay. Ayusin nga natin. Nabigla ako sa inyo. Ganito gawin natin. Pag tanong, categorical. Tindi Pag categorical, tsaka ipaliwanag. Yan. Tapos next question. Ngayon sa tanong, pwede may premise. Pwede yung premise. Wala namang oras Sige, mabuti gawa. 3 tanong. MG, paki-open ang mic. Basta ko dyan. Sige bro. Unang tanong.
Ito unang tanong, ayon kay Apostol Pedro, sinabi niya doon sa 2 Pedro 1:1 na sabi niya, ang dakilang Diyos, tagapagligtas, ang Panginoong Yesukristo. Ayon sa kay Apostol Pedro, tama ba siya o mali? Yun, tama ba o mali, Kuya? Tama yun, kasi dakilang Diyos. Tapos si Yesu Cristo. Oh, dahil hindi niya kasi, pinagsama niya kasi pinag-isa niya yun eh. Ang tinutukoy doon yung Ama at ang Kristo. Oh, yung Misaya at saka yung Ama. Binabasa mo nang mabilis eh. Hindi ka naman rapper. Punas muna ng laway at natulo. Okay. Salamat. Question. Buset ka, Kuya. Salamat sa pagtanggap mo sinabi ni Apostol Pedro na dakilang Diyos, Panginoong Yesukristo. Salamat. Sige, sagot ko tinatanggap ko na yung sinutukoy ni Pedro doon, si Kristo at ang Ama. Pero hindi ko tinatanggap doon na isa lang yun na si Kristo ang Diyos. No, walang ganon. Hindi ganon ang sinasabi ni Pedro, kaya huwag ka magiging strawman, to be clear lang. Okay. Ulit muna yung pangalawang tanong. Paulit. Pangalawang tanong. Question. Okay, pangalawang tanong. Sa talata bang binasa ko 2 Pedro 1:1, meron bang binanggit na si Kristo at ang Ama? Meron o wala? Yung verbatim doon na Kristo at ang Ama. Hindi walang ano doon na at, no? So Kristo, sige, basahin mo. Sige, basahin mo para maliwanag. Yung question, babasahin ko. Ulitin ko yung tanong. Ako lang, kunin ko lang yung Bible ko. Unang Pedro 1:1, basahin natin. Alam naman natin na ano eh. Babasahin ko muna, just to be ha. Kasi gaya na sinasabi ko, hindi yan ano. Unang Pedro 1:1. Sabi rito, si Pablo, na Pedro. Kalawang Pedro. Sige. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa kapangyarihan ng ating Diyos. Merong at tagapagligtas na si Jesucristo. Dalawang persona tinutukoy dito. Ang tanong ko dyan, meron bang binanggit na basta sagot ko dyan, dalawang persona yan. Dalawang personality yan. Meron na wala. Ang Ama, ang Diyos, at si Kristo. Meron na wala. Tama yung paliwanag. Wala nga bang binanggit doon? Diyos meron. Ama. Sagot niya, meron. So, paliwanag. Meron kasi unang-una sa talata mga kaibigan, ito papakita ko sa screen ha. Dito nila dinadaya yung mga yung mga taong nakikinig. Pero kung babasahin mo diyan, Kalawang Pedro. Ito. Ayan linaw alipin ni Jesucristo na nagkamit ng kasama namin na mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos. Di ba? Ating Diyos. Tinukoy na diyan kagad yung Ama. Kasi kung si Kristo din yan, dapat ating Diyos at Panginoon na si Jesucristo. No. At tagapagligtas na si Jesucristo. Dalawa yan, tinutukoy diyan kung mapapansin nyo. Ayun, tinan nyo pa yung salita. Ayan, Next question. Ng ating Diyos. Ng ating Diyos. At tagapagligtas na si Jesucristo. So, pag sinabi mong ating Diyos at tagapagligtas, si Jesucristo rin ay Diyos? No, hindi siya yung tinutukoy dyan. Alam mo kasi, minsan, yung pagtatagalog mo, ayusin mo, kapangpangan ka rin ba? Know your diction, okay? Ay, hindi ko tatanggapin kasi ang linaw man nakasulat ng ating Diyos. Sino tinutukoy? Yung Ama. Kasi hindi naman tinawag na Diyos si Kristo dyan. Laging yan. Pag may nabasa kayong capital letter dyan na God, yung Ama tinutukoy dyan. And His Son. Father and Son Last question. Next question. Baka 4 na yung question niya. Tatlo, last. Okay, next question, third question. Aaminin mo ba na nagsisinungaling ka na sinabi mo dito sa talatang 2 Pedro? Wala akong aaminin sagot ko. Wala akong aaminin nagsisinungaling ako.
Oh, na-answer na, ha? Na-answer na. Oh. Hindi yung sagot mo pagka ganyan, bro. Hindi Ang na bilis yung sagot ko. Wala. Hindi na. Wala siya nga aminin. Tapos mo muna yung tanong. Nasaktan pa ako si. Wala Sige, to, bro. ulit. Aminin na. Hindi kong tanong ko. Dito sa 2 Pedro 1:1, aaminin mo ba na sa talatang binasa ko na ang Tapos na po yan, host. Tapos na nasagot yan. Hindi na siya pwedeng bumalik doon. Third question na kagad. Bro, magulo to. Magulong kausap to. Ikaw ang magulo, pabalik-balik ka para hindi ka makamove on. Tumagyan na ako. Bro, kaya ako binabalik para patunayan ko yung sagot niya. Tapos mali. na, nasagot ko na po yan, Hindi ka sir. pwede Dapat ka pa ang sagot nag-text ata, question di daw na. niya Panghuling aminin. tanong ka na. Hindi na Hindi aminin, tanong. bro. Sige. Okay. Kaya ko na lang, bro. Hindi pwedeng aayon sa'yo yung gusto mo. Hindi na Okay, 3 minuto. Mabuti ka ba? O, Paliwanag. mabuting gawa, ikaw na. Ano, magpapaliwanag na ako? O tanong. 3 minutes. Ay, hindi, maligo ka muna habang nagpapaliwanag. Hindi na usap natin ito, bro. Talagang ganyan talaga Iglesia ni Cristo, magulo. Ang kinalaman ng iglesia dito, tayong dalawa lang nag-uusap dito. Sa atin dalawa lang to. Ano ka ba? Move on na, girl. Ay, move on na, boy. Girl tuloy. Parang bakla to eh. Ay, magsalita siya pa. Girl tuloy. Ako pa talaga. Ay, Diyos me. Ayaw magbigay na. Bros, ayaw magbigay. 3 minutes. Ulit yung oras. Ulit yung oras. Kami Okay, naman, 3 kami minutes. naman. Magpapayag ako. After. 3 minutes. Go. Magpapayag ako, bro. Tatanong. Papaliwanag ka muna. Paliwanag. Kasi nagtanong ka eh. Si Kayo na magtatanong mamaya. Magpapaliwanag tayo. Yung kausap nating to, para sigurong, ano to eh, hindi katotohanan ng hinahanap nito. Nakasulat na nga dito sa 2 Pedro 1:1, letra por letra, na ang sabi, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo sa nagsipagkamit na kasama namin malagang pananampalataya sa katwiran ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang sagot niya kanina rito, meron daw binanggit na Ama. Kahit 10 beses nating paulit-ulit na basahin tong talata, walang binabanggit na Ama dito. At tapos, ang sabi pa niya sa bandang huli, wala raw binabanggit na si Kristo. Ito, sa talata, wala raw binabanggit na Kristo. Basahin natin. Wala daw eh. Kaya sabi niya, meron Ama. Tignan nga natin kung may Ama ba. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo na nagsipagkamit na kasama namin ng mga lagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Meron ba tayong nabasa Ama rito? Meron ba? Wala. Okay, kayo na pong balang magano dyan ha, kung may nabasa o wala. Ngayon, sabi niya, wala raw binabanggit na Jesucristo rito. Basahin pa natin. Dito na lang sa maikli. Sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito, maliwanag, nakasulat sa talata, tinatanggal niya. Yung wala sa talata, nilalagay niya. Ganyan mga tuwiran ang mga iglesia ni Cristo. Yung mga nakasulat, ayaw nilang tanggapin. Yung hindi nakasulat, yun ang pinipilit nilang ilagay sa kanilang kukote. Bakit? Anong dahilan? Dahil hindi nila tatanggapin na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Hindi nila tatanggapin. Kaya kahit letra por letra pa na mababasa, talagang hindi nila talaga tatanggapin yan. Napakaliwanag, dakilang Diyos at tagapagligtas na si, may tinutukoy kung sino yun eh, na si Jesucristo. Ano pa ba? Hindi nyo, ano klase panliligaw ginagawa nyo? Letra por letra may tinutukoy na. Sabihin nyo pa hindi siya. Tanggalin natin yung words na si Jesucristo. Mali pala yun. Huwag na nating basahin yun kung ganun. Conclusive nga eh. Sinabi nga kung sino yung Diyos tagapagligtas, conclusive. May tinutukoy. Ngayon sabihin nyo walang tinutukoy. Ano ba yan? Okay, time na. Kaya Hiro, 3 tanong. Kasi tapusin ko lang to, tsaka siyang payag. So, saan ko mababasa yung huli mong sinabi na yung ikalawang Pedro 1:1 is conclusive? Sagot. Conclusive Sabi, tanong mo, conclusive. Kasi kung sabi niya eh.
Sabi mo saan ko mababasa? Tanong ka na. Na makita conclusive ka na. nga, yung words sa conclusive to support that your claim, conclusive. Conclusive mo. Not the Ang Bible. conclusive, nasagot ko. Ang ibig sabihin ng conclusive, may tinutukoy. May tinutukoy. Sino ang tinutukoy dito sa talata? Na si Hesu Kristo. Ayan. May tinutukoy. Okay, next question. Ayan. So, sino ba yung tinutukoy na Diyos dyan? Si Kristo na ba mismo o yung Ama? Okay, eto sagot. Malinaw na sagot. Si Kristo. Tanong. mismo. Eto sagot. Malinaw. Si Kristo mismo. Bakit? Basahin natin. Kasama namin ng malagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Ayan, letter po. Ano letra. third question, ano gamit ng at dyan? Okay. Kung si yung- Kristo pala yan, Diyos, tapos tagapagligtas din si Kristo, bakit pa nilagyan ng at yan kung hindi magkaibang persona ang tinutukoy diyan? Pwede namang ating Diyos, Panginoong na si Jesucristo, tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya nga nilagyan ng at yan kasi dumudugtong yan sa dalawang persona, magkaiwalay kasi yung tinutukoy diyan eh. Hindi lang sinabi diyan na yung Ama, no? Walang nilagay na Ama diyan kasi yung author niyan pertaining sa Diyos niya, sa Ama, sa Almighty. And Ano ba siyempre talaga doon sa anak niya, kaya nga may at eh. So yung grammatically reading mo, lumalabas, mali. Anong tanong mo? Sino yung tinutukoy na Diyos dyan? Paano mo mapatunayan na si Kristo yung tinutukoy na Diyos dyan? Okay. Okay, makinig po kayo ha. Ang tanong niya, paano ko mapapatunayan? Babasahin lang natin. Mapapatunayan na natin. Dakilang Diyos at tagapagligtas na Ay, di niya naintindihan yung tanong. Yesu Kristo. Kailangan ko ba bang patunayan yan? Ayan na nga nababasa Hindi na. naman si Yesu Kristo yung Diyos dyan eh. Na tinutukoy. Kaya nga may at, sir. Kaya nga may at. Iba na yung pagkatapos ng at, iba na yung tinukoy, yung tagapagligtas na, yung Misaya na, yung Kristo na. Tama? Ano pa ba? Dalawa ano pa ba- subject dyan eh. Dalawa yung subject dyan. Pinag-iisa mo lang. Ano ba tanong mo? Wala na? Wala ka ng tanong? Oh, hindi mo na patunayan eh. Dalawang subject dyan eh. Sa'yo, para sa'yo, ang tanong ko sa'yo, isa lang ba ang subject dyan o dalawa? Isa lang. ang Oo, sabi sige. niya. Okay. O, yun na, mali naman tanong ang sagot niya. Isa lang daw. Okay. Isa lang. 3 minutes, paliwanag. Hindi, papalit na sa akin si Mega Music na. Si Mega. Ibibigay ko na sa kanya. Oh. Ikaw Kuya Mega, 3 minuto para magpaliwanag ka muna para bago ka tanongin yung mabuting gawa. Kakain muna ako. Nagutom mo kay mabuting gawa. Isa lang daw ang subject. Ako na Kuya bakit Hero ang tinuloy sasagot mo sa sa- tanong mo. Pares laman tayo. Tinuloy mo yan sa DOS. Malinaw naman eh. Sa ating Diyos at kay Jesus, di ba? So, dalawa yung subject. Ngayon, sino yung Diyos na tinutukoy dyan ni Apostol Pedro? Biblia sasagot, hindi yung konklusyon ni mabuting gawa. Kasi konklusyon niya lang yun eh. Di ba? Konklusyon niya na isa subject at ang konklusyon niya si Kristo daw yun. Sige, sabihin kita dyan. Malinaw naman na ang sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 1:3 na ang tinutukoy diyan na Diyos ay ang Ama. Bakit? Kanino niya natutunan yon? Kay Kristo mismo. Ano ba sabi ni Kristo? Ang Ama ko, yun ang Ama nyo. Sa Juan 20:17. Ang Diyos ko, yun ang Diyos nyo. Kaya malinaw naman na ang sabi ni Apostol Pedro, ang ating Diyos, yun nga yung turo ni Kristo. Ang Diyos ng mga Kristiyano ay ang Ama. Kaya understood ng mga nakikinig yon dahil itinuro ni Kristo na ang Diyos ng mga Kristiyano ay yung Diyos ni Kristo. Di ba? Ano konklusyon ni mabuting gawa? Mali sa turo ni Kristo. Bakit? Sabi ng Diyos, ang pakinggan nyo si Kristo sa Mateo 17:5.
Di ba? O ano ba ang papakinggan kay Kristo? Yung tinuro niya kung sino ang tunay na Diyos. Di ba? Ano ba ang itinuro ni Kristo na tunay na Diyos? Sino yon? Isa lang, ang Ama. Payag ba sila na ang kilalanin nilang Diyos masunurin sa isa pang Diyos? Ang kilalanin nilang Diyos ay sinugo ng isa pang Diyos? Samantalang malinaw naman ang pahayag ng Diyos na isa lang siyang makapangyarihan sa lahat. Siya yung Ama. Siya yung lumalang ng lahat ng bagay. Siya yung nagsusugo. Siya yung nag-uutos. Di ba? Kaya itong mga ano na yan mali yung unawa kasi kung magko-conclusion ka, dapat Biblia pasagutin mo, hindi yung conclusion mo. Nag-conclusion ka na isang subject, samantalang pag tinuloy mo sa dalawa yan. Tapos nag-conclusion ka yung Diyos ng mga Kristiyano, si Kristo, hindi naman yun ang tinuro ni Kristo. Hindi naman sinabi niyang siya. Ang sabi niya, nung nagturo siya sa kanyang mga kapatid, ang tawag pa niya sa mga Kristiyano, kapatid. Di ba? Okay, time na, Kuya Mega. Ikaw na mabuting gawa. 3 tanong. Tulog na. Tulog na. Inantok na si Kuya. Kuya MG, 3 tanong. Living. Unang tanong. Dito sa, ito unang tanong ko. Sa Tito 2:13, dakilang Diyos at tagapagligtas. Sinong tinutukoy dun? Okay, sagot, Kuya Mega. Sinagot na yan ng mga tunay na Kristiyano kasi ang itinuro ni Kristo na Diyos Diyos niya, yun din ang Diyos ng Kristiyano. Ang tinutukoy doon na Diyos ay ang Ama. Pag binasa mo sa 1:4 ng Tito, ganun ding aklat, ang tinutukoy doon ay ang Ama. Sige, pangalawang question. Okay, next question, pangalawa. Tito 2:13 ang Ama. Pwede ba nating mabasa kung ang Ama nga ang sinasabing Diyos sa 13? Sige bro, meron ka bang version ng Ano yung tanong? Yung tanong? meron ka bang version na bro? Bro, Wala nang version nun Tito 2:13. Ang tanong natin, 2:13 yun bro, 2:13. Teka lang, tignan ko kung may Hindi ko na-gets yung picture tanong. ako nung 2:13. Titignan ko lang. Sa ibang Tito version yan, 2:13 sumutuko yan sa Father. Nilagyan yan. sa Tito 2:13. Oo, 2:13 Tito, bro. Ibang version lang. Sa 2:13 ng Tito, ibang version. Hindi nagigets yung sagot ko Sa Tito 2:13 bro, sa version na Messianic Bible version. Sa Messianic Bible version, ang tinutukoy dyan ay the Father. The Father. Babasa tayo. Hindi si Kristo yun. Basahin natin yung talata. Okay, babasa tayong talata. Last Bros, may question. Biblia ka ba dyan, bro? Bros, Ay, may Biblia ka ba dyan? Bro, question ka lang bro. Mag-question ka lang. Di mo panahon magbasa ngayon. Mag-question ka. Naka-record sa cellphone. Ito yung mo. May Biblia ka ba dyan, bros? Naka-record din sa cellphone. Ako meron. Okay, basahin ko yung Balak, meron ka bang, pakita mo nga yung 2:13 ng Tito, kung meron kang Messianic, Ulit tanong. Messianic version, Bible version. Ayan, papakita sa'yo. Para matapos na yung yung conclusion mo. Okay, para malaman natin kung may binanggit na Ama doon sa Tito 2:13. Kasi sagot Oo niya nga, Ama yun. meron. Tito 2:13. Meron nga, meron bro. Ibang version. Babasa ako ang dating Biblia. Ito, Ibang babasa version. ko sa dating. Sabi Yun sa yung dating binasa mo, ibang version yung sinabi ko Napagpasa ang pagpapagitan ng Ito, ating ito. dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Dito sa talata binasa natin, wala namang binanggit ng Ama. Meron daw, wala. Sa ibang version, yun din talata, meron. So, hindi mo tanggap itong dating Biblia, no? Hindi mo tanggap dito ang dating Biblia, hindi mo tanggap. Tanggap ko yan bro, pero hindi sa pag-unawa mo. Ang pag-unawa mo kasi, yung Diyos ng mga Kristiyano, si Kristo, mali ka ron. Okay,
Kasi tinuro na ni Kristo na ang Diyos ng mga tunay na Kristiyano at ng mga apostol ay ang Ama. Okay, Hindi mo 3 minutes, paliwanag. Ito, tanong ko sa kanya. Ako naman magtatanong. Ito, meron ako 2.13. Palakihan ako, Meron pa pabuwasan. pakita na yung 2.13 ng tito. Pakita na yung 2.13 ng tito. Ayan. So walang ibang Dito daw, tinutukoy dyan. Sabi tinutukoy. niya, Titus 2.13, looking for the blessed hope and appearing of the glory of our great God, Savior Yeshua, Messiah. Yung Yeshua dan, yung ano, So, ganito ang mangyayari. great God. Yan. Yeshua ba yun? Hindi, si Jesus yan. Yan yung great God. Wala namang ibang great God, Yeah. kundi yung Ama lang eh. So, ganito. Misayani ka na yan. Yun yung ano, yun Ganito yung sa mangyayari. iba, tetragrammaton, yung great God. Tetragrammaton. Oh, great God. Yung Ama yun. Hindi naman great God si Kristo eh. Hindi siya Ganito tinawag na mangyayari. great God. So yung Ama yan. So doon pala sa Pedro, ikalawang Pedro, ang tinutukoy doon yung God Almighty. Hindi si Jesus Christ. Pero, Mali yung unawa mo. So, mali yung sinasabi dun sa nakasulat Ayan, na si Jesus. Sagot dyan, no? Toro din Mali ni Tito yan, no? No? Ayan o, Diyos. O ayan o, nakasulat o. Diyos. Ibig sabihin, Ama. ibig sabihin, O, di ba? ibig sabihin, hindi yung nakasulat na si Jesus Cristo yung Diyos na tinutukoy. Tama yung nakasulat, mali lang pagkaunawa mo, mabuting gawa. Yun ang tanggap namin. Tama yung nakasulat, pero hindi namin tanggap mabuting yung gawa. pag-unawa Kasi mo talagang mali sinasaksak sa amin. yung mga yan eh. Tama. Tama, pero hindi tanggap. Maganda. At makapagpaliwanag naman sa mabuting gawa na matanong nyo naman. So, 3 minutes, mabuting gawa. Eh bro, magpapaliwanag tayo. Alam naman natin yung mga kaibayuin natin pananampalataya, kahit letra por letra na nababasa, pamamalian pa nila, hahanap pa sila ng ibang salin na aakma sa paniniwala nila. Ganun ang ginagawa nila eh. Hindi raw Panginoong Jesucristo tinutukoy. Hindi. Ano ba bang pagkakaintindi nyo rito? Tinutukoy na si Jesu Kristo. Jesu Kristo. Si Jesu Kristo. Si Jesu Kristo. Sasabihin nyo, hindi si Jesu Kristo? Ano ba yan? Talagang kahit kailan talaga hindi nyo tatanggapin yung katotohanan. Naghahanap pa kayo ng ibang sali na papabor sa inyo. Great God. Eh, Jesus God din eh. Sa inyo, hindi. Kaya naghanap kayo ng English translation para pamalian ninyo ang translation nito. Yun ang inahanap nyo para pamalian ninyo to. Bakit? Kasi nga hindi nyo tanggap na God si Christ. Hindi nyo tanggap. Kaya naghanap kayo ng ibang salin na Great God para patunayan nyo si Kristo hindi God. Sasabihin nyo, Great God yung Ama. Eh si Kristo God din eh. Ibig sabihin si Kristo hindi siya great. Ganun ang magiging yun, panuntunan nyo eh. Kaya naghanap kayo ng ibang salin para pabulaan ninyo na si Kristo ay hindi Diyos. Dito nga sa talata, letra por letra na nga tinutukoy eh. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Meron ba sinabi dito na ang Ama? Wala naman eh. Letra por letra na nga to, di ba? Napakaliwanag. Letra por letra binabanggit dito si Kristo. Si Kristo. Letra por letra. Hindi nyo patatanggapin. Maghanap pa kayo ng ibang salin para patunayan nyo na hindi si Kristo. Ay, ano ba naman yan talaga ha? Alam nyo, kayo mga iglesia ni Kristo, tandaan nyo to, ang tao hindi kayang magligtas ng tao, lalo na bilyon-bilyon, kung tao lang ang Kristo nyo. Common sense lang. Yung tao, kaya ba niyang iligtas ang lahat ng mga tao sa mundo? Bilyon-bilyon tao? Kaya? Asan yung common sense nyo? At paano maliligtas ng tao? Ang mga tao sa buong mundo. Eh si Kristo tagapagligtas eh. Oh, kung tao lang siya, paano niya maliligtas ang mga tao? Naisip niyo ba yun? O sabi pa doon sa ibang talata, kung saan naroon si Kristo, nandoon ako. Kung tao lang siya, nasa apalit yung isa nasa Marikina. Paano siya nandoon sa gitna niya kung tao lang siya? Paano siya makakapunta doon? Eh tao lang siya. Pwede ba yun? Kung saan ang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, nandoon ako sa gitna nila. Eh kung tao lang siya, yung isa nasa Baguio, yung isa nasa Mindanao. Eh kung Kristo niya, tao lang. Paano matutupad yung sinabi niya na kung saan yung dalawa, tatlo nagkakatipon sa aking pangalan?
alam, nandun ako sa gitna nila. Eh, tao lang eh. Okay, tayo na. Kuya Kaya Mega, dun sa tatlong tanong. katunayan na yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi ka tao. Unang tanong, Kuya Mega. Iyon, may tanong ako. Mega Music. May tanong ako kay Anong tanong? Babalo. Tama ba na pagka ang iwawangis yung mga pananalitang yung mga nakasulat sa Biblia, pagwawangisin, sang-ayon ka ba ron? Ano Ganda sagot gabi Ang po. tanong, Salamat. Cha- Tambay lang po ako mga kapatid. Chapi ka, ulitin mo yung tanong, Chapi ka. Sige, Kuya. Batas. Ayon ka ba Ulitin mo na daw ang tanong, ha? iwawangis yung nakasulat sa Biblia Maraming ng Biblia rin ang ano? Ayusin nyo naman. Chapi, Chapi. Tatawa ako. Ulitin mo yung tanong, Kuya Mega Music. Ayusin mo ang tanong, Mega Music, ha? Hindi chapi-chapi ka, ha? Ito, basahin nyo. Walang tanong. Salamat po Basahin sa nyo. host natin. Ganda gabi. Sumayin niyo po nga pa Hindi ko, yung bang nakasulat sa 2:13 ng Korinto na iwawangis yung pananalitang ayon sa Espiritu, sa pananalitang ayon sa Espiritu, pinagwawangis natin. Halimbawa, meron tayong kinukuha na dapat nating malaman kung magkawangis nga. Sang-ayon ka ba doon na iwawangis yung salita ng Diyos? Hindi magkakakontra. Wala akong binasa doon sa 1 Korintong tinatanong mo. Next question. Wala akong binasa Hindi, dyan. Next hindi yan question. tinatanong ko kung iwawangis. Ang ayon ka na iwawangis. Hindi ka sang-ayon. Wala akong binasa na iwawangis. Question. Wala akong binasa na iwawangis. Next question. Hindi naman tayo nagdidebate, Ang tanong ko, bro. ko. Ang tinatanong-tanongan lang tayo. Oo, tanong. Tanong- Nawawala sa hulog si Magandang Balita, ha? Nangaano ka eh, ha? Ano lang kayo dyan? Hindi kayo nagdidibig. Tanungan lang yan. Tanungan lang to, Diba, ha? sagot sa tanong eh. Wala. Eh, Wala kung kayong- pektusan kaya kita dyan, ha? Wala kayong rules Iglesia ni na Cristo. hindi nilatag. Ano lang yan? Hindi. Mabilisan lang yan. Mga iglesia ni Cristo. Ay, sir, dyan. Okay, unang tanong ko na. Sang-ayon ka ba doon? Kuya Ano ko. mabilis? Hindi kayo makalaban. Kuyog-kuyog talaga kayo. Baka sagot, bro. Di pas mo na. Sabihin mo, pas. Kuyog ko. Sabihin mo muna, pas. Sabihin mo, pas. Mabuti mo. Wala akong Pwede namin. tanong mo. Wala Unang akong tanong. Next question. Punasan mo muna yung laway mo, ha? Kailangan sa Big nila. ka ba dyan, ha? O, pag hindi nasagot, pass na agad para mabilis. Next question. Ano, debate. Next question. Agad para mabilis. Pas ka na. Mabuting gawa. Matik na yan. Next Matik na. question. Pag Sabi hindi mo, sinagot, pas. pag hindi sinagot, pass na agad. Next question yun. Matik na yun. Paano kami mag-next question eh? Wala ka pang sagot. Magpas ka para maka-next question. Okay, next question. Ayun. Ayaw, bigyan mo na. Rules, mayorista, hindi nga sumasagot eh. Tapos Dami nyo nagsasalita eh. Next question. Ayaw sagutin kuya yung tanong mo at hindi daw niya nilatag. Hindi naman debate yun eh. Wala naman debate. Ano ba to, debate? Debate. So, question and answer lang. So, kung ayaw niya sagutin at hindi niya dilatag, ay pass na matik. Automatic pass yun, ha? Matic yun. Oh. Matic Doon pa pass sa na aklat ng Mega Music. Ito mga kuya, tanong lang to. Wala Automatic na daw yan, namang lapas. debate. Doon pa sa aklat ng Tito. Okay lang yan. May mababasa ba sa aklat din ng Tito na ang Diyos na tinutukoy ay ang Ama? May mababasa ba? Okay, ito sagot ko. Meron, wala? Wala kang mababasa din. Oh, sagot wala. Eh, Pakipaliwanag. wala. Wala daw na mababasa sa aklat ni Tito na ang tinutukoy na doon sa iyang Ama. Tama ba? Yung sagot mo? Tama ba yung sagot mo na sa aklat ni Tito, walang daw mababasa na ang tinutukoy na Diyos ay ang Ama. Tama ba? Ito sagot ko, makinig ka. Sa Tito 2:13, walang binabanggit na ama. Okay, next question. Hindi naman Last 2:13 question, last. Tunggoy. Ang tanong ko, doon ba sa aklat ni Tito? Tito, yun ding aklat na yon. Wala ba tayong mababasa na Diyos na ang tinutukoy ay ang Ama? Meron o wala? Sa kabuuang aklat Meron? ni Tito, meron. Sa kabuuan. Ayun, umamin na. Meron! Umamin na, ha? Nangaano ka eh.
Amen, mga ano amen. to eh, mga Amen, amen. Natural, Ang tanong ko, tabunan. ilan ba ang tunay na Diyos? Last question yan. Ilan Ito ba ang ang tunay sagot, na Diyos? ang tunay na ito ang sagot, ang tunay na Diyos ay yung kay Kristo, ang Ama at Siya. Okay, next question. Ayan kay Kristo, Ama, tsaka siya. Sino yung siya na tinutukoy mo? Mga bali mga to. Mabuting gawa. Sinong siya, ha? Baka si Shider yun, ha? Sino siya? Tinutukoy mo. Ayan kay Kristo. Kaisan. Okay na, kung Nagtatanong may sa mga- nakasagot na si mabuting gawa, ayon sa kanya, ang tunay na Diyos ay ang Ama at saka siya. So, si Kristo yun. Ang Ama at si Kristo ang tunay na Diyos. Yun As ang Kristo. Kristo at ang Ama. Oh, yun ang sagot niya. So, may Kuya Mega, 3 minuto para magpaliwanag. Hindi naman tinuro ni Kristo yung sinabi ni mabuting gawa. Kasi kung babasahin natin yung pagtuturo ni Kristo doon sa 17:1 at 3, malinaw naman yun. Ang tinutukoy lang niya yung iisang tunay na Diyos, ang Ama lang eh. Kasi dinistinggi naman ni Kristo kung sino siya. Ang sabi ni Kristo, sinugo siya ng Diyos. Yung sinugo, messenger yon. Pag messenger, inutusan yun ng Diyos. Di ba? Wala namang Diyos na masunurin. Wala namang Diyos na inuutusan o sinusugo. Kasi ang Diyos, siya yung makapangyarihan sa lahat. Talagang siya yung nagsusugo, siya yung naguutos, siya yung naguutos, siya yung nagsusugo. Si Kristo, siya yung sinugo, siya yung magmamasunurin sa kanyang Diyos. Kaya nang ituro ni Kristo kung sino yung Diyos niya, yun din ang itinuro ni Kristo na Diyos ng mga Kristiyano. Mabuting gawa. Kaya wag mong palitan yung turo ni Kristo. At saka, ang sabi ni Kristo, yung lumalang ng lahat ng bagay, isa lang yon, ang Ama. Wag kang baguhin yung turo ni Kristo. Mabihira ko. Ang pagpagkabanggit doon, monon sa Greek monon, ibig sabihin isa lang. Monon. Doon sa, sa tawag dito, 17:1. Kaya nga sa Tagalog ay, makilala ang Ama na sinugo ng Diyos. Magkaiba. Di ba? Kaya yung aral ni Mabuting Gawa na kanina pa namin dinidebunk at yung mga tanong namin na hindi niya masagot, di ba? Pagka kami tinatanong niya, sandali lang sinasagot namin. Pero pagka siya tinanong, ay hindi ko nilatag yan. Hindi naman kami nagdidebate. Hindi naman niya masabi na siya i-pass. Nakakahiya na nga lang kasi ang dami nakikinig. Di ba? Hindi niya maipagtanggol na yung palang ginagamit niyang talata, pag binasa mo sa DOS, dalawa pala yung subject na tinutukoy. Kasi, pag binasa mo yung ikalawang Pedro 1:1 hanggang 2, talagang dalawang subject. Ngayon, may mababasa ba sa aklat ni Pedro na ang tinutukoy na Diyos ay ang Ama? Meron din. Meron daw mababasa sa aklat ni Tito na ang tinutukoy na Diyos ay ang Ama? Siya rin ang sumagot, meron. Di yung conclusion niya na si Kristo yun, mali. Diba? Conclusion niya lang yun. Ngayon, kung ang tatanungin natin ay Biblia, kung sino yung Diyos na tinutukoy ni Pedro at ni Apostol Pablo, sasagot ang Biblia, hindi tayo ang sasagot. Diba? Hindi yung conclusion niya. Ano ang malinaw na sagot ng Biblia? Ang Ama, ang Diyos, ayon sa Tito 1:4 at sa unang Pedro 1:3. Ayan. Ayun, time na. So, sino pagsusumalang sa taas? Ala ng tanungan. So, open time. Pwede na magsalita lahat. Wag lang ako bro dun sa dun sa sinabi niya kanina. Alam mo kung gaano kasinungalingan ang diwa ng mga iglesia ni Kristo. Ang tanong niya sa akin, bro, ganito. Meron bang mababasa sa kabuuan ng Tito na ang tinutukoy Ama? Ang tanong niya kabuuan eh. Siyempre sa kabuuan meron. Pero may tinutukoy din na talata, tinutukoy Panginoong Yesukristo.
Kung talagang hindi ka talaga nag-iingat sa mga taong to, talagang nandadaya talaga to eh. Ang tanong niya, kabuuan. Ngayon, umamin daw ako na meron. So, pinalilitaw nila na tanggap ko na tinutukoy dun sa Tito 2:13 yung ama. Ganun sila style manloko ng tao eh. Ganun sila mang-style. Ito, patutunayan natin sa Tito 2:13. Ayaw na nilang tanggapin eh. Conclusive na, tinutukoy si Kristo eh. Basahin natin sa 14. Ha? Para malaman natin, ha? Makinig. Sabi nyo, yung ama. Ito, pakinggan nyo sa 14. Lumipad bigla yung ano ko eh. Yan na.